Bago pa man ihain ang search warrant sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga noong June 4, nakatanggap na umano ng tip sa isasagawang pagsisiyasat ng mga otoridad ang Pogo Hub. Ayon kay alias Ana, nang malaman na magkakaroon ng checking ay agad silang pinalabas ng hub. Ma'am, yung pagtakas nyo sa doon sa Porac, meron bang nag-tip sa inyo? Bakit kayo? Opo. Sabi nila may checking daw, tapos bigla kami pinalabas lahat. Huwag na magdala ng gamit, tapos babalik kami after 3 hours. Kaya lang hindi na kami nakabalik, hindi namin nakuha yung mga gamit namin doon. Dala lang namin kung ano yung suot namin. Sa mga malapit na hotel sila nanatili ng ilang araw at pagkalipas ng 5 araw ay lumipad sila papuntang Cebu. Para hindi mahalata ang paglipat sa mga dayuhan, unti-unti silang idinaan sa Clark International Airport at dinala papuntang Cebu. 20 katao kada araw. Basta sabi nila, tignan daw po kung makalusot sa airport. Nakalusot naman po lahat. Pero ang iba naman, nag-uwian na at hindi na sumama pa sa Cebu. Yung pong iba po hindi na sumama doon, nagsibalikan ng Manila. Yung iba po nagsitakas pagkabigay ng mga passport ng mga ibang Indonesian. Nagsitakas na po sila. Naisip ni alias Ana na umuwi na lamang din, pero inipit ang kanilang sahod ng mga boss nila sa Pogo. Naisip ko po, kaya lang po hinold yung sahod namin. Sabi nila, ihatid lang namin po yung mga tao namin. Tapos ibibigay po yung sahod, pwede na po kami umuwi. Nasa 200 ang mga Pogo worker na inilipat sa Cebu. Mayroon silang 3 big boss, pero hindi pumipirme sa Pogo sa Cebu. Ayon kay Ana, kapag ni-raid ang Pogo sa Cebu, ay sa Pogo sa Davao o kaya ay sa Maynila sila planong dadalhin. Pero nitong August 31, nahuli silang lahat nang magsagawa ng raid ang mga otoridad sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City. Nasa 168 na dayuhan ang naaktuhang umanong nagsasagawa ng scamming activity, kabilang narito ang 5 Pilipino. Ayon sa PAOK, nagpapatibay ito na may nag-leak na impormasyon bago pa man ang operasyon nila sa Porac, Pampanga noong June. Confirm na itong mga ito galing ng Bamban and Porac. Base doon sa affidavit na nakuha natin, itong mga na-rescue natin, actually galing pa pala ito ng Porac. At yung iba galing pa ng Bamban. In fact, ang nakakapanlumo lang talaga, mukhang may confirmation na merong nag-leak doon sa information namin nung Bamban. Ay, ang Porac. Sapagkat, di ba, inoperate namin June 4. June 3 pa lang, nakatanggap na raw sila ng tip. Na-operate namin yung June 4. Kumpirmasyon daw ito sa matagal na nilang pangamba na mayroong nakakaalam sa kanilang operasyon. Kaya magsasagawa raw ng masusing investigasyon ng PAOK hinggil dito. Kahapon, inilipat na sa temporary facility ng PAOK sa Pasay City ang 168 foreign Pogo worker na nahuli at 5 Pilipino. Doon muna sila mananatili habang inaasikaso ang deportation ng mga dayuhan. Mas malapit ito sa kasi they will be subjected again for some biometrics by the Bureau of Immigration. So nandito lahat yung mga documents for reference, nandito rin yung mga makina na gagamitin. And of course, kailangan din silang bisitahin ng kanilang mga embassies. Sinampahan naman ng reklamong qualified trafficking ang 16 na foreign national at 1 Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.